Happy Youth Month, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Isaac Ongpako mula sa Elevate Youth Ministry at kasama po natin ngayon ay si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Magandang araw din sa iyo. Ayos. Maraming salamat po sa inyong mensahe tungkol sa pag-empower sa kabataan. Handa na po ba kayo sagutin ang mga katanungan? Yes po, sa biyaya ni Lord. Ayos. Unang katanungan. Kung ang Diyos ay makapangyarihan at ang dakilang manlilikha, bakit kailangan ko pa magbigay sa Kanya? Una sa lahat, dakila nga siya at saka makapangyarihan. Bakit hindi ka magbibigay sa Kanya? Di ba kahit sa mga taong makapangyarihan, minsan nagbibigay tayo kasi bilang pagkilala ng kanilang kadakilaan. Ganun pa man, hindi naman talaga kailangan ng Diyos ang anumang bagay na ipagkakaloob natin. But God is giving us the privilege na mas maintindihan natin yung na siya yung talagang provider. Kaya pag nagbibigay tayo, kinikilala natin that He's the one providing us. Na yung ating anumang meron tayo is not ours, but they belong to the Lord. Kaya yun ay pagkilala ng Kanyang pag-aari sa atin. Kaya kung hindi mo tanggap na siya yung Panginoon mo, hindi mo kailangan magbigay kasi hindi naman siya ang Panginoon ng buhay mo. Pero kung siya yung Panginoon mo, siya nagsabi na yung binibigay mo, Kanyang gagamitin para sa palatuntunan niya, magbibigay ka dahil dinadakila mo siya. Tama, Pastor Bong. Maraming salamat. Pangalawang katanungan, malibang unahin muna ang sarili ko bago ang Diyos at lalo na sa kapwa kung nasa sitwasyon ako ng lubos na kawalan? Alam mo, depende yan kasi minsan makagulat ka sa palatuntunan ng Diyos. Minsan, sasabihin niya sa iyo, siyempre, unahin mo yung sarili mo kapag may pangailangan ka, parang sa eroplano, di ba? Bago ka tumulong sa iba, pagka may sakuna na kailangan ng oxygen, sa iyo muna isusuot. Ganun pa man, may mga pagkakataon, ang talagang sinasabi ng Diyos, gawin mo to. Katulad ng mga alagad, pagod din sila, gutom din sila, and yet sabi ni Lord, bigyan mo sila ng makakain. Kasi at that time, ang purpose ng Diyos is for them to see that our God really provides, no? At talagang siya yung bread from heaven. Kasi yun ang continuation ng John chapter 6 Kaya may layunin ang Diyos sa lahat ng bagay. Kaya ang tanong, unahin mo ang Diyos in a sense that you seek first His kingdom, yung Kanyang paghahari, and His righteousness, yung Kanyang tamang kaparaanan. Anong pangako niya? Lahat ng pangailangan mo, ipagkakalob niya sa iyo. Ngayon, sa dami ko ng maraming mga nabigyan ng mga payo, ng mga lumalapit sa akin, nagulat ako, karamihan ng mga nangangailangan, nagkaroon ng problema sa pera, hindi sila bukas, hindi sila handang magbigay sa Diyos. Lagi lang iniisip yung sarili nila. Kaya the more selfish you are, the more you lose. No? Kaya nga, it's better to give than to receive. Tama, Pastor Bong. Okay, pangatlong katanungan. Paano ko mas mapapatibay ang aking tiwala sa Panginoon, lalo na sa aspeto ng Kanyang probisyon at mga pangako? Ayan, sabi ng Panginoon, faith comes from hearing the word of Christ. So, you keep on meditating on Him. Keep on reading His words, claiming His promises, at i-apply mo. Kasi the more you apply, the more you will see the truthfulness of His words. Kasi susuportahan niya yung Kanyang salita Pag ginawa mo, makikita mo, talagang gagawin naman niya yung pangako niya. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, diba, delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. Sa sandaling talagang yung kasiyahan mo, Diyos na. Magugulat ka. Bibigay niya sa iyo pati yung mga bagay na akala mong naisuko mo na. Diba? Kaya, gusto mong umangat yung pananampalataya, lalo mo siyang kilalanin kasi yung object ng faith, si God. Kaya the more you get to know Him, the more you fall in love with Him, the more you will trust Him. Maraming salamat po, Pastor Bong, sa pagsagot ng aming mga katanungan. And that's it for CCF Sunday Fast Track. Happy Youth Month!